Ilang metro ang lampas na haba sa sasakyan ng kargada para lagyan ito ng pulang bandera? A. Mahigit sa 0.5 metro. B. Mahigit sa 1.0 metro. C. Mahigit sa 1.5 metro. Ang tamang sagot letter B, mahigit sa 1.0 metro. Kasama sa preventive maintenance ang pagsusuri ng sasakyan ng mahahalagang bahagi, mga consumables at accessories ng sasakyan upang A. Ipasa ng LTO ang pag-renew ng pagpaparehistro. B. Maging mas pamilyar sa sasakyan. C. Mapanatili ang pagiging karapat-dapat ng sasakyan sa kalsada. Ang tamang sagot letter C, mapanatili ang pagiging karapat-dapat ng sasakyan sa kalsada. Anong linya ang dapat mong gamitin sa trail lane na expressway kung ikaw ay nagmamaneho ng kotse? A. Sa unang lane. B. Pangalawang lane. C. Pangatlong lane. Ang tamang sagot letter B, pangalawang lane. Ano ang kailangan mong gawin kung masundan mo ang truck na may ganitong kumukurap-kurap na sinyas sa kanyang likuran? A. Magmaneho papalayo sa truck. B. Dumaan sa kanyang linya. C. Dumaan sa kaliwang linya. Ang tamang sagot letter C, dumaan sa kaliwang linya. Ayon sa Republic Act 4136, alin sa mga sumusunod ang maksimum na nararapat na bilis sa mga malawak na pambansang kalsada? A. 80 km kada oras. B. 100 km kada oras. C. 60 km kada oras. Ang tamang sagot letter A, 80 km kada oras. Ano ang dapat mong dalhin kung magmamaneho? A. Lisensya, rehistro at resibo ng huling pinagbayaran ng sasakyan sa LTO. B. Lisensya. C. Lisensya at papel de siguro ng sasakyan. Ang tamang sagot letter A, lisensya, rehistro at resibo ng huling pinagbayaran ng sasakyan sa LTO. Ang pagmamaneho ng walang lisensya ay pinagbabawal ng batas at may kaparusahang A. 500 pesos. B. 500 pesos at pagka-impound ng sasakyan ng hindi hihigit sa 10 araw. C. 750 pesos. Ang tamang sagot letter C, 750 pesos. Ang driver ay tinuturing na professional kung A. Kaya niyang magmaneho ng kahit anong uri ng sasakyan. B. Siya ay inuupahan o binabayaran sa pagmamaneho ng sasakyan, pribado o pampasahero. C. Siya ay bihasa sa pagmamaneho. Ang tamang sagot letter B, siya ay inuupahan o binabayaran sa pagmamaneho ng sasakyan, pribado o pampasahero. Ano ang takdang tulin ng isang sasakyan sa lugar ng paaralan? A. 35 km per hour. B. 20 km per hour. C. 30 km per hour. Ang tamang sagot letter B, 20 km per hour. Tungkulin ng driver na masiguro na A. Upang suriin ang sasakyan para sa anumang mga item na naiwan sa loob matapos na ang pasahero ay nakabalik ng sabay-sabay. B. Upang suriin sa garahe ang anumang mga item na naiwan ng mga pasahero. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot letter A, upang suriin ang sasakyan para sa anumang mga item na naiwan sa loob matapos na ang pasahero ay nakabalik ng sabay-sabay. Ang mga parking brake ay maaaring gamitin sa A. Kagipitan o bilang emergency brake. B. Pagparada. C. Drifting. Ang tamang sagot letter B, pagparada. Kailan ka dapat bumusina? A. Kapag magbigay babala sa iyong presensya. B. Kapag gustong gambalain ang ibang motorist. C. Kapag tawagin ang pansin ng kaibigan. Ang tamang sagot letter A, kapag magbibigay babala sa iyong presensya. Maari ka bang kumanan kapag pula ang nakailaw? A. Oo, ito ay protektadong pagliko kaya may karapatan ka sa daan. B.
Oo, pwede pero pagkatapos lamang ng nakahinto at pagraan sa mga sasakyan. C. Oo, pwede kung may karatulang nagpapahintulot sa iyo na gawin ito. Ang mga karatula ay maaaring nagsasabing turn right with care o red signal after a full stop. Ang tamang sagot, letter C. Oo, pwede kung may karatulang nagpapahintulot sa iyo na gawin ito. Ang karatula ay maaaring nagsasabing turn right with care o red signal after a full stop. Tama ba ang pumarada sa tabi ng buka insidyo or fire hydrant anumang oras? A. Mali. Ang buka insidyo or fire hydrant ay para sa mga ambulansya lamang. B. Mali. Ang buka insidyo or fire hydrant ay isang kagamitang pangkagipitan. Walang sino man ang pinahintulutang pumarada sa tabi nito. C. Mali. Tanging ang mga sasakyang pangkagipitan or emergency lamang ang maaaring pumarada sa tabi ng buka insidyo or fire hydrant. Ang tamang sagot, letter B. Mali. Ang buka insidyo or fire hydrant ay isang kagamitang pangkagipitan. Walang sino man ang pinahintulutang pumarada sa tabi nito. Sa pagmamaneho, ang pinakamahalagang pandama na kailangan ng driver ay A. Pandinig, B. Pangamoy, C. Paningin. Ang tamang sagot, letter C. Paningin. Nasa expressway ka at paparating sa toll gate, mayroong kumikislap na pulang ilaw sa itaas ng bawat lane. Dapat kang A. Pumunta sa lay-by, B. Umalis at umatras, C. Huminto at maghintay. Ang tamang sagot, letter C. Huminto at maghintay. Pagkalampas sa isang sasakyan, maaari kang bumalik sa orihinal na daanan o lane kung A. Natatanaw mo sa gilid na salamin o kaya sa rear view mirror ang sasakyang nilampasan. B. Bumusina ang driver na nilampasan mo. C. Nililingon ang sasakyang nilampasan. Ang tamang sagot, letter A. Natatanaw mo sa gilid na salamin o kaya sa rear view mirror ang sasakyang nilampasan. Hindi ka sigurado kung ang iyong gamot sa ubo ay may epekto sa iyo. Ano ang dapat mong gawin? A. Magmaneho kapag mabuti ang pakiramdam. B. Humingi ng payo sa kaibigan o kakilala. C. Tanungin ang iyong doktor at suriin ang level ng gamot. Ang tamang sagot, letter C. Tanungin ang iyong doktor at suriin ang level ng gamot. Ang mga karatula sa limitasyon ng bilis sa mga daan ay dapat ituro na A. Ang inirekomenda na bilis sa kahit anong kondisyon ng daan at panahon. B. Ang inirekomenda na bilis sa pagpinakamaayos na kondisyon ng daan at panahon. C. Ang inirekomenda na bilis sa pinaka hindi maayos na kondisyon ng daan at panahon. Ang tamang sagot, letter B. Ang inirekomenda na bilis sa pinakamaayos na kondisyon ng daan at panahon. Kapag ang motorista ay nagpa-flash ng kanilang headlight sa iyo, ang ibig sabihin nito A. Na sila ay nagbibigay daan sa iyo. B. Na may isang radar speed trap sa unahan. C. Na binabalaan kanila sa kanilang presensya. Ang tamang sagot, letter C. Na binabalaan kanila sa kanilang presensya. Sa automatic na clutch, gamitin ang cambio na park kapag ipaparada ang iyong sasakyan na nakaharap sa pasulong na daan. Ano ang cambio na dapat mong gamitin sa manual na clutch? A. Iwanan ang sasakyan na naka-neutral. B. Iwanan ang sasakyan na nakakambyo sa primera. C. Iwanan ang sasakyan na naka-reverse. Ang tamang sagot, letter C. Iwanan ang sasakyan na naka-reverse. Ang mga traffic sign, traffic signal, mga babala at pavement markings ay para sa A. Motorist lamang. B. Mga taong dumadaan lamang. C. Lahat ng gumagamit ng kalsada. Ang tamang sagot, letter C. Lahat ng gumagamit ng kalsada. Ang mga driver na higit na mabagal sa iba ay dapat nasa A. Daanan o lane sa gawing labas.
B. Gitnang daanan o lane. C. Gawing loob o daanan o lane. Ang tamang sagot letter A, daanan o lane sa gawing labas. Sa gabi, kapag papalapit sa isang korbada o interseksyon na mahirap makita ang kasalubong, tiyaking A. Patay ang headlight upang makita ng mga kasalubong na sasakyan ang sasakyan mo. B. Pailawin ng headlight upang malaman ng mga tao at mga makakasalubong na motorista na papalapit ka sa korbada o interseksyon. C. Pailawin ang mga ilaw sa loob ng sasakyan upang makita ng mga makakasalubong ang iyong sasakyan. Ang tamang sagot letter B, pailawin ang headlight upang malaman ng mga tao at mga makakasalubong na motorista na papalapit ka na sa korbada o interseksyon. Kung may makita kang bula mula sa likuran ng isang nakaparadang sasakyan sa isang kalye, malamang na may batang nakasunod dito. Ano ang gagawin mo? A. Bilisan ang takbo. B. Bagalan ang takbo. C. Bumusina at panatilihin ang bilis ng takbo. Ang tamang sagot letter B. Bagalan ang takbo. Kapag lumiko sa isang sangang daan, kailangan mo bang magbigay daan sa mga taong naglalakad? A. Oo, ang driver na paliko sa kaliwa o kanan ay dapat magbigay sa taong naglalakad. B. Oo, kapag paliko lamang sa kanan. C. Oo, kapag paliko lamang sa kaliwa. Ang tamang sagot letter A. Oo, ang driver na paliko sa kaliwa o kanan ay dapat magbigay sa taong naglalakad. Kapag nasa kalsada, kailan mo pwedeng iwanang nakabukas ang makina ng iyong sasakyan? A. Kapag nasa 40 km kada oras na lugar. B. Kapag nakaparada na hindi lalagpas sa 5 minuto. C. Hindi maaari kahit sa anumang sitwasyon. Ang tamang sagot letter C. Hindi maaari kahit sa anumang sitwasyon. Kapag nakakita ka ng school bus na nakaparada sa kabilang bahagi ng highway na nakabukas ang hazard warning na ilaw, kailangan mo bang huminto? A. Oo, kailangan mong huminto, ngunit pwede kang tumuloy kung sa tingin mo ay ligtas na. B. Oo, kailangan mong huminto hanggang sa mamatay ang hazard light at wala ng bata sa kalsada. C. Hindi, ngunit kailangan mong magdahan-dahan. Ang tamang sagot letter C. Hindi, ngunit kailangan mong magdahan-dahan. Ang premium na gasolina ay nagbibigay ng higit na kakayahan ngunit maaring magresulta sa A. Sobrang pagkonsumo ng langis. B. Labis na pag-init. C. Dumudulas na clutch. Ang tamang sagot letter B. Labis na pag-init. Lumapit ka sa isang kantong hindi gumagana ang ilaw trapiko. Isang traffic enforcer ang nagbigay ng signal na ito. Dapat mong A. Huminto sa linya ng paghinto. B. Iiwan lang. C. Huwag huminto. Ang tamang sagot letter A. Huminto sa linya ng paghinto. Alin sa mga sumusunod ang paglabag sa sinyas pantrapiko o traffic signals? A. Illegal na pagparada. B. Pagsakay o pagbaba. C. Beating the red light. Ang tamang sagot letter C. Beating the red light. Ano ang ibig sabihin ng sinyas trapiko na ito? A. Paisa-isang sasakyan lamang ang maaring dumaan. B. Bawal pumasok ang lahat ng klase ng sasakyan. C. Dumiretso sa unahan at lumiko sa intersection. Ang tamang sagot letter B. Bawal pumasok ang lahat ng klase ng sasakyan. Ang sinyas trapiko na ito ay nangangahulugang tollway. A. B. C. Ang tamang sagot letter B. Bago lumiko, kailangan mo bang paraanin ang mga taong naglalakad? A. Oo, dapat paraanin ng driver ang mga taong naglalakad. B. Oo, kung ito ay liliko pa kanan lamang. C. Oo, kung ito ay liliko pa kaliwa lamang.
Ang tamang sagot letter A. Oo, dapat paraanin ng driver ang mga taong naglalakad. Kapag pumaparada sa paahon na daan na walang bangketa, iliko ang iyong gulong. A. Kahanay kahilera ng kalsada. B. Patungo sa gilid ng kalsada. C. Patungo sa gitna ng kalsada. Ang tamang sagot letter B. Patungo sa gilid ng kalsada. Ano ang dapat mong gawin kung sinadyang tinawid ng nakasalubong na sasakyan ang gitnang daanan o lane upang lumusot o mag-overtake sa isa pang sasakyan? A. Maging alerto at bagalan ang takbo o huminto kung kinakailangan. B. Bumusina at panatilihin ang bilis ng pagtakbo. C. Pailawin ang headlight. Ang tamang sagot letter A. Maging alerto at bagalan ang takbo o huminto kung kinakailangan. Kapag papalapit sa pataas na tulay, dapat kang A. Magdahan-dahan. B. Biglang pumreno. C. Magmabilis. Ang tamang sagot letter A. Magdahan-dahan. Ang dalawang highway na iyong pupuntahan ay makitid na daan. Dapat kang A. Dumiretso agad at huwag alalahanin ang tungkol sa karapatan sa daan. B. Maghintay ng iba pang mga sasakyan at sundan ang mga ito. C. Maghintay hanggang sa wala ng sasakyan sa magkabilang direksyon. Ang tamang sagot letter C. Maghintay hanggang sa wala ng sasakyan sa magkabilang direksyon. Ano ang gagawin mo kapag nagre-reseta ang iyong doktor ng gamot na maaring makaapekto sa iyong pagmamaneho? A. Iwasang magmaneho sa mga expressway. B. Magmaneho lamang kung ikaw ay may kasama. C. Huwag magmaneho. Ang tamang sagot letter C. Huwag magmaneho. Ang sasakyan mo ay may handheld na telepono. Para magamit ito, ano ang iyong gagawin? A. Gamitin habang nagpapatakbo ng maingat. B. Bagalan ang iyong takbo. C. Huminto muna saka ito gamitin. Ang tamang sagot letter C. Huminto muna saka ito gamitin. Ano ang dapat mong gawin pag nakita mo ang tanda na ito? A. Dapat kang magbigay sa daan. B. Ikaw ay may right of way. C. Early warning device. Ang tamang sagot letter A. Dapat kang magbigay ng daan. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal mag-overtake. B. Bawal ang pumarada. C. Hintuan ng bus. Ang tamang sagot letter A. Bawal mag-overtake. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Madulas ang kalsada. B. Baku-bakung kalsada. C. Matarik na kalsada. Ang tamang sagot letter A. Madulas ang kalsada. Ang dilaw na linyang tuloy-tuloy ay palatandaan na A. Maaring lumusot sa kaliwa o kanan. B. Bawal ang paglusot sa kanan. C. Bawal ang paglusot sa kaliwa. Ang tamang sagot letter C. Bawal ang paglusot sa kaliwa. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal ang lumiko. B. Isang direksyon lamang. C. Bawal pumasok ang lahat ng klase ng sasakyan. Ang tamang sagot letter C. Bawal pumasok ang lahat ng klase ng sasakyan. Ang mga driver ng tricycle ay kinakailangang magsuot ng A. Sapatos at pantalon habang nagmamaneho. B. Jacket at salamin sa mata. C. Damit na may mahabang manggas at shorts. Ang tamang sagot letter A. Sapatos at pantalon habang nagmamaneho. Saang banda ng kalsada dapat magmaneho kung may sinusundan na taxi? A. Kaliwa. B. Kanan. C. Gitna. Ang tamang sagot letter C. Gitna. Aling larawan ang nagpapakita ng pinagbabawal na parada?
A, B, or C? Ang tamang sagot, letter C. Paano ka dapat hudyatan ng isang cruising patrol ng paaralan upang huminto? A. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang pulang ilaw. B. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng isang sinyas ng braso. C. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang stop sign. Ang tamang sagot, letter C. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang stop sign. Aling larawan ang nagpapakita ng ipinagbabawal na pag-overtake? A, B, or C? Ang tamang sagot, letter B. Sino ang mga gumagamit ng daan? A, mga motorista at taong naglalakad, siklista, mga pasahero. B, mga motorista at sasakyan, siklista. C, mga sasakyan, gumagalaw at hindi gumagalaw. Ang tamang sagot, letter A, mga motorista at taong naglalakad, siklista, mga pasahero. Ano ang kahulugan ng sinyas trapiko na ito? A, mga motorsiklo lamang. B, mga motorsiklo na walang angkas lamang. C, bawal ang mga motorsiklo. Ang tamang sagot, letter C, bawal ang mga motorsiklo. Ano ang nilabag ng rider na ito? A, hindi tamang paggamit ng linya. B, disregarding traffic sign. C, disobeying traffic sign. Ang tamang sagot, letter B, disregarding traffic sign. Kung sa tingin mo na ang sasakyan na iyong naabutan ay hindi nagbibigay sa iyo ng tamang paraan, dapat A, huwag lampasan. B, gamitin ang busina. C, magmaneho ng mabilis. Ang tamang sagot, letter B, gamitin ang busina. Ano ang isa sa mga kinakailangan sa paggamit ng standard protective helmet? A, kinakailangan na nakalagay sa sticker ang bansang pinagmulan at tatak o brand ng helmet. B, ang ICC o PS sticker ay kinakailangan na nakikita at nakalagay sa likod ng helmet. C, kinakailangang masakop ng helmet ang buong muka o ulo para sa kaligtasan. Ang tamang sagot, letter B, ang ICC o PS sticker ay kinakailangan na nakikita at nakalagay sa likod ng helmet. Ang top box sa likod ng upuan ay dapat aprobado ng DTI na kakabit ng husto na may kapasidad na hindi lalagpas sa A, isang full face na helmet. B, dalawang full face na helmet. C, tatlong full face na helmet. Ang tamang sagot, letter B, dalawang full face na helmet. Alin sa mga sumusunod ang pinapayagan na gawin ng mga tricycle sa loob ng batas trapiko? A, maglagay ng audio at video gadget. B, maglagay ng mga aksesorya upang makatawag pansin sa mga pasahero. C, limitahan ang paglagay ng mga ilaw, tunog at iba pang aksesorya. Ang tamang sagot, letter C, limitahan ang paglagay ng mga ilaw, tunog at iba pang aksesorya. Ang saddlebag sa motorsiklo ay hindi dapat A, mas mababa sa upuan ng driver. B, mas mataas sa tangke ng gasolina. C, mas mataas sa upuan ng driver. Ang tamang sagot, letter C, mas mataas sa upuan ng driver. Alin sa mga sumusunod ang nangangahulugang bawal pumasok ang mga sasakyang dimotor? A, B, C. Ang tamang sagot, letter B. Ito ay isa sa mga kinakailangan sa pagkabit ng fog lamp ng motorsiklo. A, kailangang ikabit kasama ng switch ng headlamp. B, hiwalay na switch ng headlamp. C, kailangang ikabit kasama ang tail lamp. Ang tamang sagot, letter B, hiwalay na switch sa headlamp.
Ano ang ibig sabihin ng kumukurap-kurap na pulang ilaw trapiko? A. Ipagpatuloy ang pagmamaneho, sira ang ilaw trapiko. B. Huminto at magpatuloy lamang kung ligtas. C. Maingat na magpatuloy. Ang tamang sagot letter B. Huminto at magpatuloy lamang kung ligtas. Ang tamang pagsuri sa dami ng langis ay kung kailan A. Nakatayo ang motorsiklo. B. Ang motorsiklo ay nakatayo sa gilid ng lalagyan ng langis. C. Ang motorsiklo ay nakatayo sa tabi ng lalagyan ng langis. Ang tamang sagot letter A. Nakatayo ang motorsiklo. Ano ang pinapayagan na antas o porsyento ng alkohol para sa mga may hawak ng lisensya ng profesional na driver para sa maliit na sasakyan? A. 0.00%. B. 0.25%. C. 0.50%. Ang tamang sagot letter A. 0.00%. Ang pagkrabing ng tricycle ay mapapansin kapag A. Ang manibela ay humihila pakaliwa o pakanan. B. Mahirap magpreno. C. Mahirap magmaneho paahon. Ang tamang sagot letter A. Ang manibela ay humihila pakaliwa o pakanan. Ano ang tamang senyas kung liliko pakanan? A. B. C. Ang tamang sagot letter C. Nasa rotonda ka na at malapit ng lumabas, kailan ka dapat magsenyas? A. Magdahan-dahan sa ligtas na takbo at magsenyas pakanan bago lumabas. B. Magsenyas pakanan habang papasok at magsenyas pakaliwa para lumabas sa rotonda. C. Magsenyas pakaliwa habang papasok at panatilihin ang senyas hanggang makalabas. Ang tamang sagot letter A. Magdahan-dahan sa ligtas na takbo at magsenyas pakanan bago lumabas. Ano ang ibig sabihin ng senyas na ito? A. Bawal bumusina. B. Bawal gumamit ng dihangin na busina. C. Bawal pumasok ang masasakyan na walang busina. Ang tamang sagot letter A. Bawal bumusina. Aling diagram ang hindi tama? A. B. Or C. Ang tamang sagot letter A.